Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Ang inyong brother Nico Cruz po. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Amen. Episode 104 na po tayo, November 22, sa libro ni Sarah Young, Jesus Calling, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoong Hesus. Tatalakayin din natin ang number 6, leadership ni Lord Jesus Christ, ang 6 prayer, ang pang-anim sa 7 karunungan out of 63 Bible verse, Tagalog po yan, ang lessons ni John C. Maxwell, the law of connections, God's covenant, ang mga scriptures sa great faithfulness, kina Kuya Romy, kina Kapanalig Cecil, at sa being empathetic. Ano po ba ang empathy? Tatalakayin din po natin yan. Samahan niyo ako mga kapanalig na basahin ang nasusulat sa Isaiah chapter 25 verse 11 galing kay Kapanalig Cecil. Ito po, Yahweh, you are my God. I will exalt you. I will praise your name. For you have done wonderful things, even counsels of old, in faithfulness and truth. Nasa Isaiah chapter 25 verse 1. Ang sumunod po, galing pa rin kay Kapanalig Cecil, ito po. Psalms chapter 23 verse 6. Isa sa paborito ko po yan. Hopefully, paborito nyo rin. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Siniguro ng psalmist na si King David ng kabutihan at ang pagiging mahabagin at maawain, kapagpatawad ni Lord Jesus Christ ay talagang pumupuno sa buhay ni King David, at parte naman niya ay mananatili daw siya or babalik-balik sa bahay ng Panginoon forever. Wow! Napakagandang inspirasyon po mga kapanalig. Ito po ang leadership number 6 ni Lord Jesus Christ sa libro ni Dr. Mike Murdock. Ang kanyang leadership for today, ika-anim, ay Jesus took time to plan. Nung kahapon sa leadership number 5 ay Jesus took time to rest. Kaya naman si Lord Jesus Christ ay nagplano, naglaan ng oras para magplano. Jesus took time to plan. Nasa Habakuk, dito sa libro na itong highlights sa The 58 Leadership Secrets ni Lord Jesus Christ, ito pong number 6 ay nasa Habakuk chapter 2 verse 2. It says, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that and read it. Habakuk chapter 2 verse 2. Ito pa ang mga highlighted words sa number 6. Jesus took time. Yes, took time to plan. Si Lord Jesus Christ. Gayahin natin, ma-inspire tayo. Kaya sinulat itong libro na to para gayahin natin. At Bible-based po itong libro na to ni Dr. Mike Murdock. Ito pa, God always honored men who plan. Ang Panginoong Ama sa Langit ay ino-honor. Binibiyayaan ang mga taong nagplano. Yes, nagplano. Hindi nagpaplano. Nagplano. Planned. Past tense na po ang ginamit dito. Ito pa, successes are usually scheduled events. Ang mga tagumpay daw ay pangkaraniwan ay mga ginawa yan, mga in-scheduled na events sa ating buhay, mga pangyayari na in-scheduled, na nangyari na ng mga pangyayari sa buhay ng tao. Ito pa ang pagdidiin ni Dr. Mike Murdock.
sa leadership number 6, your Bible is the plan of God for you. The Word and eternity, it is undeniable proof that God thinks ahead. Most of the Bible is a prophecy, a description of the future before it ever occurs. Agree mga kapanalig? Amin ba na tayo ay nagbabasa ng Bible at ang Bible ay plano ng Diyos at ang para sa mundo, para magkaroon ng walang hanggan at hindi talaga may kakaila ito na katunayan, katibayan na ang Panginoon ay nag-iisip ahead. Nagbigay ng description of the future before na nangyari. Ito pa, make a list of things to do every day of your life. To-do list, ang sinasabi ni Dr. Mike Murdock. Gumagawa po ba tayo niyan? Ng listahan ng mga gagawin natin. Pag hindi mo pinalano kung paano mo i-manage ang iyong oras, tik-tak, talagang aandal yan, di ka aantayin yan. You cannot manage time. Pagdidiin ni Bob Proctor, you can only manage the activities of your time. So, gumawa ng listahan na gagawin, usually ito sa gabi o kaya magang-maga, and then tututukan mo yan. Sabi pa ni Brian Tracy, kailangan lagyan mo ng deadline yan. Lagyan mo ng oras kung anong oras mo gagawin. At dyan mo ibuhos. Halimbawa, 6 ang pinaka-importante mong gagawin na kailangan mong gawin, kailangan mo ipaglaban. Yes, kailangan mong ipaglaban dahil maraming dumarating. May plano ka pero yung iba hindi nagplano, bigla ka na lang iisturbuin, aabalahin, hindi ka naman makatanggi, pero kailangan ipaglaban mo siya may respeto pa rin. Na kailangan committed ka ron na gagawin mo yun, whatever it takes. Pag hindi mo nagawa at sinubukan mo, hindi mo natapos, that's okay. Kailangan kinabukasan, yun naman ang priority mo, isa sa priority mo, kung pahihintulutan ka pa ng Panginoon Ama sa langit. If you cannot plan events for 24 hours in your life, sabi ni Dr. Mike Murdock, what makes you think you will accomplish your desires for the next 24 hours, for the next 24 years, for the next 24 years? Planning is laborious. They are so busy mapping up the water that they do not take the time to turn off the faucet. Naging busy ang mga tao sa pagmamap, paglalampaso, hindi nila o nalimutan nila ang pagpatay sa gripo. Pag nilay-nilayan po natin yan. The secret of your future is hidden in your daily routine. Ulitin natin ang sabay-sabay mga kapanalig. The secret of your future is hidden in your daily routine. Ang sikreto ng iyong kinabukasan ay natatago sa mga gawain mo araw-araw. Even ants, pati mga langgam, think ahead, which having no guide, overseer, or ruler, provided her meat in the summer and gathered her food in the harvest. Proverbs chapter 6, verse 6 hanggang 8. Ito na po ang prayer sa leadership number 6 ni Lord Jesus Christ. Jesus took time to plan. Ito na po ang prayer. Father God, I thank you for giving me the ability to plan. I ask that you give me wisdom in ordering my daily routine so that it allows me to get the most out of every hour. In Jesus' name I pray. Amen. Ang shinare ni Kuya Romy, unahin na po natin napagandang mga shinare niya. Work time is giving, rest time is receiving. Therefore, you must have both.
kailangan magkaroon ka ng oras sa pagtatrabaho mo, work time is giving, nag-aalay ka ng servisyo mo, ng tapat na tapat sa Panginoon dahil tapat na tapat ang Panginoon sa iyo, sa ating lahat. And rest time is receiving. Ang pagpapahinga ay you are receiving. Kailangan mo ng pareho. Dr. Mike Mordo. Nasa Epeso, ang sinare ni Kuya Romy na scriptures. Nasa Epeso, chapter 4, chapter 4, verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. At ito pa kay Kuya Romy, Lamentation chapter 3 verse 22. 3 verse 22 it says, because of the Lord's great love we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ito naman galing kay beloved Bishop Broderick Fabilio, TV Maria Philippines. First things first po ito. Mga isa sa social media platforms ng Catholic Church sa YouTube, sa social media. Ito po. O Diyos, yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising sa piling mo'y magalak. Mercy and compassion naman ang sumunod na share ni Kuya Romy galing kay Father Anton Pascual, Radyo Veritas, radyo ng simbahan at presidente at CEO si Father Anton Pascual. Sabi niya, habag at malasakit. Tatlong klase na ibig sabihin ng habag ng Diyos na kailangang ibahagi natin sa kapwa. Una, mercy and compassion is not a matter of religion, but it is a way of life or living. Inaayunan ko yan. Hindi po religion lamang, kundi yung ating gagawin kung paano tayo makipagrelasyon sa Diyos, sumunod sa Diyos, at makipagrelasyon ng mabuti, mabait sa kapwa na hindi umaasang magbubunga ito or may kapalit. Ginawa mo yan dahil mahal mo ang Diyos at wala kang iniintay na kapalit. Ang trabaho mo, alam mo, ay paligayahin ng Panginoong Jesus. Pangalawa, mercy and compassion is not abstract pity, but it is an interconnectedness. It is a relatedness. Opo, relatedness. Pangatlo, mercy and compassion is not sentimentalism. Oh, wow, ang ganda po nun. Sentimentalism, but it is a justice making. Amen. At panguli, mercy and compassion is a way of living. Opo. At mayroon pa palang dalawa rito. Or tatlo pa. Nasa Salmo. Hatid ni Kuya Romy. Binahagi niya sa atin. Salmo chapter 138 verse 7. Kahit na sa buhay na ito'y may kaguluhan, ang buhay ko'y iyong iniingatan. Pinaparusahan ninyo ang aking mga kaaway. Iniligtas niyo ko sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At sabi naman ni C.S. Lewis, kay Kuya Romy pa rin, humble leadership doesn't mean you think less of yourself. It means you think about yourself less and you think of your team more. Woohoo! Wow! Very powerful. At isa sa paborito kong entrepreneur, si Henry Ford, sabi niya, binahagi ni Kuya Romy, when everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. Wow! Woohoo! Napaka-powerful po ito. Papuri sa Panginoon. Henry Ford,
quote, motivation quote. At alam po natin na nagtagumpay ng todo to mula sa pagka-illiterate. Ilang buwan lang na ganito o ilang taon lang nakapag-aral, hindi nga nakatapos ng elementary kung hindi ako nagkakamali. Pero nagtagumpay ng todo-todo. Siya ang founder ng Ford Industry. Ito, ulitin natin. When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. Amen. And then, yung karunungan, pang-anim, 7 po ito na verse out of 63. Tatalakay natin 7. Sumunod dun sa tinalakay natin kahapon. Dito po sa episode 104. Karunungan out of 63 Bible verses. Ito po una. Mangangaral. Chapter 2 verse 26. Mga konsepto ng taludtod, sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Ngunit ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam na magpisan at magbunton upang maibigay sa kanya na kinaluluguran ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at nauwi sa wala. Kawikaan chapter 8 verse 12. Pangalawa po, dito po sa 7 pang-anim out of 63 Bible verses Tagalog. Kawikaan chapter 8 verse 12, it says, mga konsepto ng taludtod, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. Nasa Awit, chapter 104, verse 24, it says, mga konsepto ng taludtod, O Panginoon, pagkasari-sari ng iyong mga gawa, sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. Amen. Sumunod, nasa Job chapter 28 verse 23, it says, nauunawa ng Diyos ang daan niyon at nalalaman niya ang dako niyon. Nasa Mangangaral chapter 8 verse 17 ang kasunod. Mangangaral chapter 8 verse 17, it says, mga konsepto ng taludtod, namasdan ko ang lahat ng gawa ng Diyos na hindi matapalastas ng tao ang gawa na ginawa sa ilalim ng araw. Sapagkat sikaping mainam man ng tao na hanapin ay hindi rin masusumpungan. Oo, bukod dito, bagamat isipin ng pantas na maalam siya, hindi rin niya masusumpungan. Santiago chapter 3 verse 13. Last 2. Mga konsepto ng taludtod, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Maamo. Ang ibig sabihin po dyan. Panguli, Mangangaral chapter 7 verse 12. Sapagkat ang karunungan ay sanggalang sa makatuwid, bagay gaya ng salapi na sanggalang, ngunit ang karilagan ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik. Amen. Ito na po ang episode 104. Pero basahin natin ang napakagandang Great is thy faithfulness. Bago tayo magbasa ng Bible verse sa episode 104. Ito po.
Nasa Luke chapter 18 verse 27. It says, "The things which are impossible with men are possible with God." Amen. Mga bagay na imposible sa mga tao ay posible sa Diyos. Amen. At ang dalawang quote for today, papuri sa Panginoon. Truly, God is forever in control. Ito po. The Lord's the only one who can transform person's heart. But when we share God's saving truth, we play a crucial part. Pangalawang quote, napakaganda po ito, pakinggan natin at isulat po natin in your notes, mga kapanalo. Active participation dramatically affects our success conscious. Dahil, if we strive to thrive for God's greater glory, we can thrive with God's grace. Ito po ang quote. We sow the seed, but God brings the harvest. Itinanim natin ng mga buto, pero ang Panginoon ang magbibigay ng ani. Pag sinabing ani ay masaganang ani. Ayon sa ating pananalig at ayon din sa ating mga natural part na which is pagtatanim. Ito po ang episode 104, ang mapagpasalamat na isipan ay hindi kasama sa pagtanggi sa katotohanan. Habakuk chapter 3 verse 17 hanggang 18. It says, "Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there will be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation." Ang pangalawa po na Bible verse sa mensahe ni Lord Jesus Christ, libro ni Sarah Young, ay nasa Psalms chapter 46 verse 1. It says, "God is our refuge and strength, a very present help in trouble." Amen. Ito po ang ating episode 104, ang mapagpasalamat na isipan na hindi kasama sa pagtanggi sa katotohanan. A thankful attitude opens windows of heaven. Very powerful na pamungad na mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Mamaya po, pag nilay-nilayan natin yan sa ating lingwahe, na may kasamang tulong ng banal na Espiritu para sa gloria ng Panginoong Hesus. Opo, para lamang sa gloria ng Panginoong Hesus. Spiritual blessings fall freely unto you through those openings into eternity. Moreover, as you look up with a grateful heart, you get glimpse of glory through those windows. You cannot yet live in heaven, but you can experience foretaste of your ultimate home. Such samples of heavenly fare revive your hope. Thankfulness opens you up to these experiences, which then provide further reasons to be grateful. Thus, your path becomes an upward spiral, ever increasing in gladness. Thankfulness is not some of sort. Yes, thankfulness is not some of sort of magic formula.
It is the language of love, which enables you to communicate intimately with me. A thankful mindset does not entail denial of reality with its plethora of problems. Instead, it rejoices in me, your Savior, in the midst of trials and tribulations. I am your refuge and strength, an ever-present and well-proved help in trouble. Yan po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig. Pagnilay-nilayan na po natin sa tulong ng banal na Espiritu. Ano po motivation natin? Kaya tayo patuloy na nagtatanim. Kaya patuloy tayong nagiging mabuti sa isip at mabait sa gawa. Patuloy tayong lumalago spiritual. Ang motivation po ay ang ating pagmamahal sa Panginoon, ang pagiging masunurin sa Diyos na si Kristo, pananatili kay Kristo, pagtanggap ng mga biyaya na galing kay Kristo, at pagtatanim ng mga salita ng Diyos para kay Kristo Jesus. Ito na po ang pagninilay-nilay, mga kapanalig. Ang mapagpasalamat na ugali ay nagbubukas ng bintana, ng mga bintana, windows ang ginamit dito, plural, with S. Mga bintana ng langit. Wow! Pwede natin pagnilay-nilayan yan. Mapagpasalamat po ba tayo? Pwede natin ang tanongin ng ating sarili pag tayo nag-meditate with mindfulness na paghinga. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. Inhale, ibig sabihin, exhale. Yung tamang paghinga ay nakakatulong. At ang meditation, which is to examine, to experience, and to evaluate. So, mapagpasalamat po ba tayo? Pag isusulat natin ang mga bagay-bagay na bigay na pinagkaloob ni Lord Jesus Christ sa atin, hindi natin maisusulat lahat. Mauubos ang tinta at papel. At wag nating hahanapin ng wala. Doon tayo sa mayroon na, sa ibinigay na. Para magkaroon ulit tayo ng gusto pa nating na mga hinihingi natin, ay ipamuhay mo na ang buhay mo sa pamamagitan ng ikaw ay mapagpasalamat na punong-puno ka na ng mga goodness, mercy abounds in us, at mapagpatawad ng Panginoon, magpatawad dahil nauna na tayong pinatawad. So yan ang mga bagay na napakagandang balik-balikan ng mapagpasalamat na ugali. Attitude of gratitude ay talagang malaking papel yan sa ating buhay. At ang attitude, sabi ni Zig Ziglar, not our ability, aptitude, will determine our altitude. Ang ating tagumpay ay ang malaking parte dyan ay ang ating mindset, which is ang definition ng mindset is how you see the world around you. Your attitude is how you interact with the world. So malinaw na pagdidiin ng Google Translation po yan ng mindset. Ang fourth state na at ating Google Translation ay a sample of suggestion. And then yung fourth state, yung nga po yung fourth state, ang plethora ay kalabisan. Siyempre ang tribulations ay kapighatian. So kailangan tayong mapagpasalamat sa Panginoon at kailangan pa tayong matuto pa ng todo-todo, lumago, kailangan lumago, kailangan magsikap lumago. At ang paglago natin, ang ating layunin na number one na layunin
ay para magbigay galang sa Panginoon, magbigay pugay sa Panginoon, magbigay ng kredito, ng pasasalamat para lang sa Panginoong Hesus. Dahil kung lagi tayong mapagpasalamat, mga kapanalig, laging magbubukas yan ng mga bintana na ng kalangitan. Nandito tayo sa mundo pero may langit dito. Amen. The kingdom of heaven is within you. Sabi ni Lord Jesus. At tinayunan yan sa libro ni Thich Nhat Hanh na napakagandang panoorin din sa or pakinggan sa YouTube. Dahil talagang ang kingdom ay nasa ating puso at isipan. Kung hindi tayo marunong na buksan ang ating isipan at ang ating puso, na maging matulungin, na hindi naghahanap ng at nag-aantay ng kapalit, tulong ng tulong, tanim ng kabutihan, dahil mabuting-mabuti ang Diyos, yan ay langit. Yes, yan ay langit. At ito pa ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa ating pagninilay-nilay, ang spiritual na biyaya ay pumupuno ng malayang-malaya sa iyo, anak. At yang mga pagbubukas ay papunta sa walang hanggan. At moreover, as you look up sa pagtingala mo na mayroong pasasalamat na puso, ay nagkakaroon ka at nasisilayan mo ang luwalhati sa mga bintana na yan. Pero hindi ka makakapamuhay sa langit, pero nararanasan mo ito. At ito ay sample, foretaste of your ultimate home. Ang pinaka ultimate na ating tahanan ay ang langit. Kasi ang citizenship natin, sabi sa Philippians, ay ang langit. Our citizenship is in heaven. Itong mga halimbawa na ito ng kalangitan ay bubuhayin ang pag-asa. At ang pasasalamat ay magbubukas at mararanasan mo at makakamit mo pa ng mas mapagtatanto mo ang mas maraming rason na kailangan maging mapagpasalamat. At ang yung landas ay nangyayaring upward spiral. Ibig sabihin po yan ay pataas na pilipit. At ito ay laging nadadagdagan ng kagalakan. Kaya ang mapagpasalamat ay hindi lang uri ng mahika na formula, pero ito ay lingwahe ng pagmamahal na mag-aadya sa iyo na makipag-usap ka sa akin ng malapitan. At ang mapagpasalamat na isipan ay hindi kasama sa pagtanggi sa katotohanan. At ito ay kalabisan ng mga problema. Subalit, ang magalak na kasama ko na iyong tagapagligtas sa gitna ng mga pagsubok at mga kapighatian, ako ay iyong silungan at lakas ng walang katapusan
at pang-present, pang-ngayon, and na-improve na, napatunayan na tulong sa lahat ng mga kahirapan natin or lahat ng mga trouble natin sa buhay or bagyo ng buhay natin. That's it, mga kapalalig. Ang episode 104 na mensahe ni Lord Jesus Christ. Hopefully, nakadagdag na sa ating skills ng attitude of gratitude at napakagandang bilangin natin ang mga blessings natin at para hindi tayo malungkot ay huwag natin hahanapin ang wala. Ang hanapin mo ay yung nandyan. Ano man ang hinahanap mo na nandyan ay mas dadami yan. Wow! Bago po natin talakayin ang lessons ni John C. Maxwell, ito muna ang empathy. What is empathy? Sabi sa Google, ang empathy really means, empathy is a broad concept that refers to the cognitive and emotional reactions of an individual to the observed experiences of another. Having empathy increases the likelihood of helping others and showing compassion. Ang may dadagdag kong kwento galing kay John C. Maxwell, The Intentional Living audio book. Meron din po ako niyang physical book na talagang napakagandang i-invest natin ang pera natin sa mga awesome books, siyempre Bible at ang mga self-help books, leadership books tulad ng mga awesome books, leadership books ni John C. Maxwell. Sa kwento niya, sa Intentional Living, may magkapatid na si Tom saka si Dec. Napansin ni Dec, ang kapatid niya si Tom, na parang nababalisa. Sabi niya, kapatid Tom, tingin ko nababalisa ka. Anong bumabalisa sa'yo? Ano ang pinoproblema mo? Pagpapatuloy ni Dec, pinoproblema ba ang taggutom ng ating lugar? Ang mga tao minsan ay walang makain? Hindi, sabi ni Dec. Pinoproblema ba ang nuclear war? Hindi rin ako masyadong namumblema dyan. Pinoproblema mo ba ang ating gobyerno? Ay, hindi rin. Sabi niya, ano ang pinoproblema mo? Ano ang bumabagabag sa iyo? Ang walang gatol na sagot ni Tom sa kanyang kapatid na si Dec. Dec, sabi ni Tom, nababagabag ako kung sa mundo natin na nawawalan o nababawasan ng empathy. Ng empathy ay hindi na tayo nahahabag sa kapwa, hindi na tayo naaawa sa kapwa, hindi na tayo tumutulong sa kapwa. Amen? Kaya tinatawagan tayo na tayo maging empathetic. Sa video ni Dr. Willie Ong, binahagi niya yan ng isa sa katangian ng mga mayayaman ay sila ay empathetic. Nire-recognize ng mga mayayaman, kulang din ang pera nila kung ipamimigay nila ang lahat ng pera nila. Pero sa abot ng makakaya nila ay tumutulong sila galing sa puso. At naghahanap sila ng mga taong kailangan tulungan, yung karapat-dapat na tulungan. Yung taong kailangan open and receptive, na kailangan turuan mangisda, hindi lang hingi ng isda. Kasi hindi mo matutulungan ng tao kung bibigyan mo lamang ng isda, dahil pagkatapos kainin niya yung isdang ibinigay mo, ihingi uli sa iyo. Pero turuan mo siyang mangisda. Turuan mo siyang maghanap buhay ng aayon sa kanyang mga layunin, ayon sa kanyang mga abilidad. At yung mga tinuturuan naman ay kailangan mayroon tayong teachable spirit. At siyempre, kailangan mapagpasalamat ka dahil tinuturuan ka. Ito na po ang napakagandang lessons ni John C. Maxwell sa The Maxwell Leadership Bible, The Law of Connection, God's Covenant, God's Rules. Exodus chapter 19, verse 3 hanggang 13.
Ito po ang pangungad ni John C. Maxwell. Tanong, have you ever noticed how God introduced the Ten Commandments? Napakagandang tanong. Ulitin natin mga kapanalig. Have you ever noticed how God introduced the Ten Commandments? Napagtanto mo ba? Napanaag kung paano ang Diyos, kung paano niya ipinakilala ang 10 utos? Napakagandang tanong. Before He spoke His laws, mga batas, to the people in Exodus 20, He took time to remind them of 3 vital truths, mga katotohanan. Bago ibinigay ni Father God in Heaven ang 10 utos kay Moses, before na sinabi niya ang mga batas na yan sa kanyang mga tao, sa nasusulat sa Exodus, ika-20 kabanata, ay nagkaroon muna ng panahon ang Panginoon na ipaalala sa mga tao ang 3 pinaka-importante, mahalaga na katotohanan, na mga katotohanan. Number 1, the love He had for them. Ano po ang ibig sabihin dito? Nung bago ibigay ang 10 Commandments, na ipinaalala ng Ama sa Langit ang kanyang walang hanggang pagmamahal para sa kanila. Ang tinutukoy po rito ay mga children of Israel. And then number 2, napaalala ni Father God sa mga tao sa Israel, sa pamumuno ni Moses, the victories He had won for them. Ang mga tagumpay na naipanalo na ng Panginoong Ama sa Langit para sa kanila. Number 3, napaalala ni Father God in Heaven sa kanila, the future He had planned for them. Ang kinabukasan na pinalano, pinalano na para sa kanila. Ito po ang pagdudugtong ni John C. Maxwell. God spoke about how He intended to bless Israel as His children. Sinabi ng ating Ama sa Langit na nakabanal-banalan ang kanyang mga intensyon na para mabiyayaan, i-bless, paboran ang mga tao sa Israel ng kanyang mga anak. He warned them of the boundaries. Pero pinaalalahanan niya rin ng mga boundaries, ng mga limitasyon, para to keep how to survive. His fiery presence on Mount Sinai. Ang ibig sabihin ng fiery, puno ng damdamin, parang apoy, napakainit. Only then did He gave them His commandments to obey. Do you see the genius of the sequence? Wow, napakagandang tanong. Do you see the genius of the sequence? Nakita mo ba ang pinaka genius, napakatalino na sequence? Leaders touch heart before they ask for a hand. Ang ibig kong sabihin ko dito, ang mga pinuno ay tumutulong muna. Tumutulong ng walang hinihinging kapalit, naninilbihan, hindi pinagsisilbihan ang magiting na pinuno, at hindi umaasa ng kapalit pag siya ay gumawa ng mabuti. Yan ang the best kung paano matouch ang heart ng mga tao. Ganyan ang ginawa ng Panginoon. Before they ask for a hand. Before God demanded His people keep His rules, He reminded them of His relationship and blessings. Bago nagbigay ng mga request ang Panginoon sa mga tao sa Israel na
sundin ng mga alituntunin na ibinigay niya para magpaalala sa kanila na ang pinakamahalaga na pahalaga nila ay ang relasyon nila sa Diyos at ang mga biyaya nila na hatid lamang ng Diyos na Ama sa langit. That gave them all the incentive they needed to follow through on their commitment. Nang nagbigay daan, na magbigay ng insentibo, na kinailangan nila na para sumunod at maging committed, maging seryoso, maging matapat sa Panginoon. Yan po ang kabuuan ng ating episode 104. Ano po ang dapat nating laging tatandaan? God is forever in control. Yung tamang inhale at exhale ay dapat nating i-master at nautusan ng ating isip. Pag lagi tayo nagsasabi ng in, ibig sabihin inhale, and then out sa inhale sa bunganga, sa ilong, at exhale sa bunganga. Pag sinabi mong laging in, I'm breathing in, inhaling sa ilong, at I'm breathing out sa bunganga, ay lalo tayong magpapasalamat sa Panginoong Hesus dahil sa kanyang walang mapatid na biyaya at ang oxygen, hangin ay nandyan lamang. Libre! So, pasalamatan, purihin ng Panginoon. At maraming salamat. Shoutout sa iyo, Kuya Romy, Sister Jean, sa lahat. Sa mga bago nag-subscribe, lalo na si Brother Johnny Macaranas. Yes, si Brother Johnny Macaranas. At lahat po kayo, kung hindi ko po kayo nababanggit, mag-comment po kayo at kami po ay nagbabasa ng iyong comment at napakasipag pong mag-comment ay si Kuya Romy. Shoutout sa iyo at papuri sa Panginoon na mayroon tayong isang Kuya Romy de Vera Cruz na inspirasyon po natin para lumago. Bye-bye now. God bless everyone.